So, tingnan nyo yung sa Tagalog, babasahin ko sa NIV, sa English. No? Sabi ng Panginoon in Psalm chapter 1, verse 1, sabi niya, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the set of mockers." Verse 2, "For his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." Verse 3, "He is like a tree planted by streams of water, which yields fruits in seasons, and whose leaf does not wither, and whatever he does prospers." No? So in verse 4, "Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the in the assemblies of the righteous." And verse 6, sinasabi dito, "For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish." Pray ko na tayo. Yes. Father God, thank you so much sa lahat ng mga nakikinig sa iyong salita at nagbabasa. Ibubuhos mo ang hindi namin mabibilang na pagpapala ngayong araw na ito sa bawat isa sa buhay na nandito ngayon, na nagsasamba sa iyo, na nanalangin sa iyo at nagbigay ng kanilang katawan bilang naging karapat-dapat sa iyong harapan dahil sa iyong anak na nandun sa cross, binubuhos ang kanyang dugo para kami ay mapawalang sala sa iyong harapan, Lord God. At ito ay aking idinadalangin, ihatid sa iyong trono na puno ng kadalakan at tiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano na tayo? Upo, no? So, itindihin nyo na lang itong Tagalog ko na Cebuano. Kasi, ang tigas ng Cebuano na magta-Tagalog, iba talaga yung Tagalog na pure na Tagalog, di ba? Matigas yung Cebuano mag-Tagalog. Pero, at least nakapag-Tagalog din. Kahit kung minsan may mga grammar na medyo mali, ay intindihin nyo na lang. So, ang salita ng Diyos dito, nakikita natin na mayroong deklarasyon ng Diyos. Ano yung unang deklarasyon niya? "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the set of mockers." Ang ibig sabihin, tayo ay binago ng Panginoon, mayroon siyang ano ba yung rules? No, mayroon siyang rules, batas na ibinigay sa atin na kailangan ating sundin. Na kung tingnan natin yung conference dito, yung verse dito, mayroong sinasabi yung Bible sa Romans chapter 12 verse 2. Sinabi nila, "Do not conform into this world, but be ye transformed by the renewing of your mind." So, ibig sabihin, yung mind natin kailangan maging metanoia in Greek na go back to the original plan of God na babaguhin niya. So, nandun na yung power ng Panginoon na babaguhin tayo, pero mayroon din tayong contribution na dapat mag-response tayo. Maging cooperative tayo na, sige, magdidesisyon ako na ito yung gagawin ko. So, pangalawa, makikita natin na dinideclare doon sa verse 2 na ano ang gagawin bilang isang Kristiyano. Ano ang gagawin bilang isang tao ng Panginoon. Sinabi doon na yung kaligayahan mo ay ang pagsubaybay sa mga batas ng Panginoon. So yung mga batas ng Panginoon sa bagong tipan, di ba? Unang-una pag naging born again ka, ang batas doon is magsamba ka sa Kanya, di ba? Pupurihin mo siya, papasalamatan mo siya every day in your life. Kaya sabi ng 1 Corinthians
31, ano sabi dyan? Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. O, yun ay, may batas na. Isusundin mo. So, yan sinabi niya nga, for his delight is in the law of the Lord, and in His law, He meditates day and night. Kaya yung batas, ang totoong Kristiyano, nagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan hindi maitakwil mo yung Biblia sa buhay mo. Hindi yung Sunday Christian ka lang. Dito ka lang nakarinig ng salita ng Diyos. Pag Monday to Saturday, pinapanood mo palagi si Elias. Hindi pwede nyo ganun. Hindi dapat hindi mo i-idolize si Elias. Sumasayaw yata yun. Gusto na, di ba sumasayaw? Di ba? So, yun ang Christian. Yun ang buhay ng Kristiyano, di ba? Yun ang buhay ng Kristiyano. Dapat ang buhay ng Kristiyano, he meditates the law day and night. So, ano ang mangyari? Sinabi ng Bible, may mangyari sa iyo. May mangyari sa buhay mo, may i-reveal ang Diyos sa iyo na hindi mo inaasahan na mangyari sa buhay mo. Sabi niya, for He is like a tree planted by streams of water which yield its fruits in its season. Ano yung sabi na in its season? Antayin mo kasi timing ng Panginoon na ibubuhos ang biyaya sa iyo. Hindi yung sige Lord, tatanggapin kita. Bukas kailangan bigyan mo ko ng 1 million. Hindi gano'n. Di ba? Bukas lang kailangan magbigay ka sa akin ng Red Closet. Bukagin ako eh. Hindi gano'n. Bukas lang bigyan mo ko ng house and lot. May sabi doon, in its season. Ibig sabihin, magbubunga yung pagiging born again mo sa timing ng Panginoon. May tugtog ng Panginoon, di ba? Pag tinugtog yung piano, may rhythm ito. Na kailangan i-timing mo yung pag-beat. Di ba? Ganon. Yan yung nang biyaya ng Panginoon, timing sa buhay natin. Meron kang inaasahan ngayon, may wini-wish ka, may pinipray ka sa Panginoon na gusto mong matanggap, huwag kang mapagod. Kasi may period of time na ibigay sa iyo. Sino ba mga single dito? Yung umabot na ng 30, 40. Tapos naghahangat ka ng partner. Kung naghahangat ka ng partner, antayin mo lang dating yun. On the way. Pero kung hindi ka na naghahangat, ay mananatili kang maligaya sa buhay mo. Di ba? So, may timing ng Panginoon kasi sabi niya, hindi ka talaga, whatever He does, sabi ng Panginoon, whatever He does, prospers. Di ba? Lalago ka, whatever He does, prospers. Then, mayroon siyang pinapaalala sa iyo kasi yung tao mahilig magkomparison. Bakit pinaalala yung verse 4, verse 5, and verse 6? Kasi yung tao mahilig magkomparison. Bakit kaya? Bunutin Christian ako. Dami kong utang. Yung mga unbeliever na yan, palagi pumunta sa sugalan, di na umusan ng pera. Di ba? May mga ganun ba? Nangungutara ka. Ay, sinabi ng Panginoon, bayaan mo sila. Kasi not so the wicked, they are like chaffs that the wind blows away. The wicked will not stand in the judgment, nor the sinners. Makajoin sila sa assembly of the righteous. Wala silang puwang sa mga righteous. Kasi yung mga righteous, hindi naging righteous dahil sa kanilang works, dahil sa kanilang pagkatao. Hindi ka naging righteous dahil sa iyong pagkatao. Naging righteous ka dahil nandun si Lord sa iyong buhay. Mabuti tayo na 2 oras dito. Kaya ba kayo? Sanay na po. Enjoy the Lord. Kaya nga eh. Yung airplane ko nga, may mga bato eh. Bunga ganun, no? Ang kapal ng ulap pa.
Sabi ni Tatay Joel, may buhay naman ako na walang hanggan. Oo, kasi umano ng airplane eh. Umano. Oh. Kaya nga, minsan umapasok kasi sa isip niya, bilang tao, kasi kung mag-aaral ka ng psychology ito eh. Sa psychology kasi mayroong dalawang category of fear. Yung substantial evidence at saka yung insubstantiality. Yung insubstantiality, yung nagawa mong mali, na pag ginawa mo pa ulit, hindi na pwede yun, unhealthy na yun. Pero yung substantial evidence, yung nag-iisip ka ng mga bagay na negative na hindi nangyayari. At kalabisan, nangyayari sa atin yan. Kung minsan, naisip tayo, baka makras ito airplane. Pero hindi naman nangyari. Pero iniisip mo. Oh, yun ang tinatawag na substantial evident na category of fear. No? Oh, isa lang yan sa mga pinashare ko sa inyo. No? Na ang buhay ay pag marami kang alam, magandang manirahan ka sa mundo. Pero pag wala kang alam, ang pangitirhan ng mundo. Oo, kasi pag wala kang alam, maging mangmang ka, ibubuli ka na ng iba eh. Di ba? Paano maging masaya at magandang tirhan ang mundo? Dapat mag-aral ka para marami kang alam. Yun ang dapat. Oh. So, hayaan mo na yung mga unbeliever, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Oh, hayaan mo na yun. Kahit umasinso sila sa buhay, huwag na natin pag-ialaman yun. Basta ang Diyos, may plano sa iyo na katulad ka ng isang puno na nandun sa tabi ng ilog, na kahit uminit, walang ulan, hindi yan malalaos. Bunga yan. Ganyan din ang buhay natin mga Kristiyano. Huwag kayong maniwala sa sino ba yung singer na sabi ng gulong ng palad. Oh. Sino ba yan? Gulong ng palad. Oh. Ang buhay ay kung minsan nasa ilalim, ay huwag mo maniwala dyan. Kasi ang buhay ng Kristiyano ay a ladder of success yan. Hagdanan yan, hindi yan gulong. Hagdanan yan. Kung anong level mo ngayon sa iyong faith, nandito ka sa pangalawang hagdanan. Kailangan maging matatag ka dito para makapunta ka sa pangatlo. Kasi ang Diyos, siya ang pattern, you are the clay. So pag hindi ka anong ibig sabihin niya, hindi ka matibay dito, ibababa ka niya ulit. Kaya mayroong mga Christian na naging bonsai. Oh, ilang taon na sa simbahan, hindi tumutubo. Bakit? Kasi hindi ka ba malakas? Kasabi ni Lord, hanggat hindi ka maging matibay sa iyong pananampalataya, hindi kita papayagan na aakyat sa pangalawa na palapag. Oh, kung nasa pangalimang palapag ka na ngayon, tibayan mo yung pananampalataya na makarating ka sa pang-anim na palapag. At sa Christian, walang failure. Lahat tayo success. Kung mayroong isa dito na nasa ika-anim na palapag, darating din sa buhay mo na makapunta ka dyan. Amen. Amen? Lahat tayo successful. Yun ang promise ng Panginoon. Oh. So, magbigay ako sa inyo ng kwento. No? Dalhin ko yung pangalan ni Brian, okay lang sa iyo, Pastor. Hindi ko nalagyan ng Pastor, Brian na lang. Itong kwento na to, maganda talaga to, kasi magbibigay ito ng guide sa buhay niyo ngayon. Isang araw, si Brian, pumunta ng palengke, tapos naglalakad. Naglalakad kasi gusto niya, hindi siya magkaroon ng rayumay. Kailangan na patibayan itong mga buto ko. Kasama ang kanyang anak. Tapos, pagdating sa unahan, nakita siya ng isang membro. Sabi niya, Pastor Brian, saan ka pumunta? Sa punta ka ng palengke, ba't ka naglalakad? Ayaw namin na yung pastor namin maglalakad. Hindi namin pahirapan yung pastor namin. Sabi niya sa membro, ba't hindi yung membro, no?
Meron kang membro na gano'n dito. Amen. Oh. So, sabi ng membro, pahingamin kita ng motor. Ayaw ko maglakad ka. O, di motor si Brian. So, yung kanyang motor, mayroong sidecar. Ano yan? Sidecar. Tricycle. So, takbo na sila doon. Pagdating sa unahan, nakita niya si Jesus, yung Savior natin. Nakita niya. So, uminto siya. Jesus, andito ka na pala, bumalik ka na. Sabi ni Brian, bakit hindi nag-rapture? Andito ka na pala. Sabi ni Jesus, hindi pa rapture. Bumalik lang ako kasi mayroon akong ipapahiwatig sa iyo. O sige Jesus, kaya ka na. Kakain tayo sa labas. Isi-celebrate mo yung pagdating mo. O, ang sarap ng pakiramdam na makasama kita ngayon. Sabi ni Jesus, hindi. May inihintay ako. Hindi ako sasakay sa iyo. Sabi mo, Jesus, yung nahihintayin ako. Mayroon akong hihintayin. O sige Jesus, pagbalik ko, pag nandito ka pa, sakay ka sa akin at punta ka sa bahay ko. To make a story short, bumalik si Brian, andun pa rin si Jesus. Nakatayo. Jesus, sino ba talaga yung iniintay mo? Bakit hindi ka nakaalis at bakit hindi ka sasakay sa akin? Sabi niya, kahit bumalik ka pa na, may son, hindi ako sasakay sa iyo. Hindi sumakay si Jesus. Nalungkot si Brian. Sabi ni Brian, parang hindi ako makasama sa rapture nito. Parang wala ako sa listahan sa book of life. Oo. Tapos yung anak ni Brian, sino yung pangalan mo? Nash. Ha? Nash. Si Nash. Nagtanong si Nash, Tatay, sino ba yun? Sabi ni Brian, hindi mo kilala yun? Si Jesus yun. Vision yung mga anak natin nakilala ni si Jesus. Baka hindi nakilala ng mga anak, kilala natin si Jesus, yung mga anak natin hindi kilala si Jesus. Kailangan sure tayo. Oh. So hindi nakilala. So ano nangyari? Nalungkot si Tatay Brian, sabi ng anak, Tay, bakit parang malungkot ka? Sabi, parang wala tayong pag-asa nito, hindi tayo pinansin ni Jesus. Hindi sumakay si Jesus sa ating tricycle. Nag-invite tayo sa kanya ng ampunan sa bahay, hindi siya sumama. Sabi ng anak, sabi ni Nas, sige tayo, pagdating ng bahay tayo, ihatid natin yung pinamalingin natin, babalikan natin si Jesus. Ako yung mag-discard dyan. Bumalik si Brian. Sinasa yung discarding, andun pa rin si Jesus. Sabi ni Nas, Jesus, anak ako ni Brian, alam mo ba ng pastor siya? O matagal na siyang servant sa'yo. Bakit ba hindi mo kami pinapansin, hindi ka sasakay sa tricycle namin? Sabi ng Jesus, alam niyo, marami nang pumapara sa akin dito, marami nang huminto na gusto ako pasakayin. Pero hindi talaga ako sumasakay. Binabaliwala ko sila lahat at ni isa, wala talaga ako sinasakyan. Ano kaya sa palagay niyo? Bakit kaya ganon? Sige nga, mayroon ba makapag-isip dyan? Ha? Ha? Ano? Wala pa masahe sa akin. Alam niyo ba kung bakit si Jesus tumatanggi? Gusto ni Jesus na siya ang mag-drive. Alis ka doon sa lahat ng bagay na doon yung heart mo. Si Jesus ang magdadrive yan. Huwag mo lang pasakayin si Jesus na maging pasahero sa buhay mo. Gusto ni Jesus siya yung mag-drive sa'yo. Kaya yung tanong, anong nagdadrive sa buhay mo ngayon? O, kailangan si Jesus. O, di ba? Panibagong passenger seat belt. O,
Sino ba yung magdadrive sa buhay mo ngayon? Tingnan natin. Tingnan natin. Kasi nasa pangalawang yugto na tayo. Ipoprove nyo yan. Dito na tayo sa application. Oh, dito na tayo sa application. Alam nyo ba, na ang plano talaga ng Panginoon, ang tao ay mapasa Kanya. Kasi siya ang nag-create yan eh. Walang pwede, hindi pinahintulutan ng Panginoon na ang tao ay mapunta sa, ano ba yung kalaglagan? Ano ba yung, impyerno. Yung ang tao na maparusaan. Hindi talaga papayag ang Panginoon yan. Kasi yung impyerno ginawa para kay Satanas at sa kanyang mga alagad. At walang isang tao na qualified doon. Yun ang plano ng Diyos. Pero kung mayroong taong tatanggi talaga, na ayaw talaga niya, kasi gusto talaga niya siya maging Diyos sa kanyang buhay, wala tayong magawa dyan. Pero ang plano ng Panginoon ng lahat ay ililigtas. So, dahil yung problema dito is yung kasalanan. Yung kasalanan, hindi yun na yung araw-araw mong ginawa. Bunga na lang yun sa totoo na pinamana mo. Pinamana mo yan. At yung pinamana mo, sa English, yung tinatawag na inheritance. Yung tinatawag na inheritance, nasa dugo yan. Bakit ka papuntang impyerno? Sa totoo lang, bakit tayo papuntang impyerno? Kasi nasa dugo natin yan. Minana. Minana ng unang ama na si Adan. Sabi ng Romans chapter 5 verse 12, hindi natin may tatanggi yan. Na dahil sa isang tao, ang sala ay lumalaganap sa buong sanlibutan at ang lahat ay nagkasala at nawala ng ano yung glory, kaluwalhatian ng Diyos, no? So sinagip ng Panginoon, yung plano niya, kailangan ang tao mapawasakin. So dumating sino dumating? Si Pedro? Si Jesus. Dumating si Jesus, yung dugo, spiritually speaking, yung dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat, dugo niya dan, papalitan niya ng dugo ni Jesus. Kaya sabi ni Paul in Galatians 2:20, hindi na ako ang nabuhay. Nabuhay ako sa pananampalataya ko sa Panginoon. Si Jesus na ang nabuhay sa iyo. Kaya hindi ka na hindi mo na pagmamayari ang buhay mo ngayon, ang katawan mo ngayon. Kaya sabi nga ng 1 Corinthians chapter 8 verse 19, templo ng Espiritu Santo yung katawan natin. At gagamitin natin ito for the glory of the Lord. Kasi mahal ang kanyang pagbili nito. Amen. Ang kanyang dugo ang ibinili. So, wala na tayong issue dyan sa ating buhay na paparusahan tayo. Kasi iniligtas tayo ng Panginoon sa kanyang dugo. Kaya pag sabi doon na merong magsabi doon, mag-apila doon sa court ng Panginoon na tingnan mo si Sister Julie, nagkasala. Sasabihin ng ama, hindi ko nakikita yun. Kasi ang nakikita ko sa buhay niya ay yung dugo ng aking mahal na anak. Na dumadaloy sa kanya. Yun ang totoo. Nagkaroon ng distinctive personality yung Christian. Mayroon siyang kakaiba. Special siya sa mundong ito. Kaya nasabi ni Jesus, I will give you an abundant life. Kaya lang, do your part na hahanapin mo yun at
huhulihin mo yung mga biyaya. Yun ang tinatawag na acquired blessing. So, ang acquired blessing ay para sa lahat, yung spiritual blessing ay aangkinin lang ng mga tao na may pananampalataya. So, ngayon, gusto ni Lord, gusto ng Panginoon, plano ng Panginoon dito sa lupa, magtatayo siya ng, ano itatayo niya? Ano itatayo ni Jesus? Magtatayo siya ng kaharian. Kingdom. So, yung kingdom, itatayo niya, isi-separate talaga niya yan. Kaya mayroong judgment seat of Christ at saka white throne judgment. Yung judgment seat of Christ, para yan sa ating mga believers. 1 Corinthians chapter 5 verse 10. Hindi ko na babasahin yun. Tingnan nyo na lang. So, yan, isi-separate ni Lord. Mag-judge siya, hindi based sa yung mga masamang nagawa, kundi ang i-judge siya yung ginawa mo para sa kanya kalwalitian. Pero yung white throne judgment na doon sa Revelation, na hindi kasali ang kanilang pangalan sa book of life, yun ang itatapon sa lake of fire. Yun, may dalawang judgment na, naintindihan natin. So ang unang i-judge ay yung mga righteous, yung mga believers. Ang huling i-judge ay yung mga unbeliever. I-judge. So tayo, isi-save tayo ng Panginoon bago magkaroon ng pinakamatinding tigtig-hati sa mundo. Wala na tayo dito. Amen. Isi-save tayo. Kasi ganyan talaga ang promise ng Panginoon na walang makakuha sa iyo sa kamay ng Ama at sa kanyang kamay. Magbabasa natin yan in John chapter 10 verse 27 to 28. Magbabasa natin yan dyan. To 29 na hinahawakan tayo sa kamay ng Ama at sa Anak. So, ang sarap ng buhay, di ba? Ganyan talaga ang totoong Kristiyano. Kaya saan ka ba gusto? Doon ka sa mag-enjoy ka sa sanlibutan, sa lahat ng bagay na malayo yung puso mo kay Jesus, or hindi ka sagana sa mga bagay sa mundo pero may Jesus ang buhay mo. Amen? Amen. So, ngayon, yun ang purpose kung bakit tayo iniligtas. Isi-separate tayo ng Panginoon. Mayroon tayong kaharian na siya ang hari na ating susundin. Kaya pagsabi niya na Lord God, iba yung meaning ng Lord, iba yung meaning ng God. Para maintindihan nyo, hindi yan magkapareho. Pagsabi mo na God, lahat ng tao sa mundo ay naniwala na may God. Pero, hindi lahat ng tao na naging Lord nila ang kanilang God. Kailangan maintindihan natin yun. Sinabi natin na Lord, ibig sabihin, mayroon kang submission of authority. Ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya, na siya na ang bahala sa iyo. Kaya tinawag mo siya na Lord. At hindi ka pwedeng gumawa ng mga hakbang na hindi niya alam. Yun ang tunay na Kristiyano. Tingnan mo, yung mag-rent ka ng bahay, mag-rent ka ng room. Hindi pwede na mag-rent ka ng room na gagawin mong triangle yung room mo, kukuha ka ng carpenter at sabihin mo na gawin mo yung triangle yung room ko, yan gusto ko. Tapos hindi ka nagpapaalam doon sa di ba landlady ang tawag sa babae, landlord yung sa lalaki. So bakit landlord? Siya may-ari. Siya ang may-ari. Ibig sabihin, lahat na gusto gawin mo, magpapaalam ka sa Kanya. Ganon din yung Lord natin. Dahil may Lord na sa buhay mo, tinanggap mo yung Diyos na maging Panginoon sa buhay mo, maging Lord mo, dapat yung Lord mo ay yung God mo, naging Lord sa buhay mo, hindi
Oh, maraming Christian na natitisod kasi may sakit na tisoditis. Oh. At saka tampuritis. Oh. Madaling magtampo, madaling matisod. Oh, yung tampuritis, tisoditis. O yun ang mga sakit ng mga Christian. Oh. Ang pastor yung biniblame ha. Bakit nagsasalita ka ng ganyan, pastor? Hindi na ako bumalik dyan. O, di ba? Oh. So, yun ang genuine Christian. Malalaman mo na ang Diyos may plano sa iyo. So ngayon, ang nangyari sa buhay mo, nandun ka na sa kingdom. May king na doon na dapat mong susundin. Ang kanyang mga lagda, ano ba yung lagda? Yung rules, ang kanyang batas. Oh. So, maging aware ka dyan. Kaya pag sinabi niya, read your Bible, ay basahin yung Bible. Huwag ko nang maraming sabi na, masakit yung mata mo, matanda ka na. Wala na nga ganun. Kasi utos ng hari eh. Oo, nag-utos ang hari. O, pag sabi na, magsamba ka. O, sabi na magpuri ka. Huwag mo na sabihin na, hindi, masakit yung tuhod ko. Eh, marami akong lalaban ngayon. Papunta kami ng beach. Oh, aatin ako ng baptism. Aatin ako ng kasal. Ang dami mo pang patutsyaga. Hindi na nasa kingdom kayo. May king doon na nagsasabi. Sundan yan. Sundan mo kanyang utos. Oh, kasi siya ang Lord mo. Paano na tayo? Kaya, iniligtas ka ng Panginoon hindi para pagserbihan mo siya. Fasten your seatbelt. Kasi yung iba, sabi nila, magsiserve ako ni Lord. Hindi mo kayang pagserbihan ng Lord. Siya ay holy, omniscient, omnipresent, omnipotent. Alam niya lahat. Hindi mo kayang pagserbihan tao ka lang. Kaya yung standard ng Panginoon, hindi kaya abutin ng tao. Kaya may mga bagay sa ating buhay na nangyayari na hindi natin naintindihan kasi hindi mo kaya abutin ang isip ng Panginoon. Sabi niya, your thoughts is not my thoughts. Your ways is not my ways. Kaya, anong sabi ng Panginoon? Iniligtas tayo dahil ang pagsiserbihan natin ay ang kanyang ang kanyang ministry. Yun ang purpose bakit iniligtas tayo. Kasi sabi niya, magtatayo ako ng iglesia. Doon nag-umpisa. Bakit nagtatayo siya ng iglesia? Bakit nagtatayo siya ng church? Para mag-recognize na yung nandun sa church, sila ang tinatawag na church, sila ang believers. Kaya doon sa church, may ministry. Kaya ano ang ministry? In Luke chapter 14, start in verse 25, going to 31. Kung babasahin mo yan, napakaganda. Sabi niya, for those who want to follow me, kailangan na mag-deny siya. Magagalit siya sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid. Diba? At kung sino ang susunod sa akin, kailangan papasanin niya ang cross. At ang cross doon dyan ay hindi yung problema yun. Hindi yung problema mo. Ang cross dyan, hindi yung asawa mo na lasingiro. Hindi yan cross. Mali yan. Ha? Mali yan. Kasi hindi naman nila ang cross dito. Yung anak ko palagi na nagpo-computer. Oh, yung anak ko na naging sundalo. Oh, alam mo ba na yung mga anak natin na ngayong generation naging mga sundalo sila? Kasi pag inutosan mo, na magsayang ka muna, ako na naman. Sundalo nga. Sundalo! Ano yung marcha pala? Magugasin ko ng bigan, ako na naman. Oh, di ba? Wala talaga. Eh, sabi ko, yung cross na yan, hindi yan yung mga problema natin. Ang cross yan is commitment natin ng Panginoon. Yung ministry
pakikinig, tapos pagkape, Fish daw po. magkakape, no? Ano pa po yun? Oh, 4 piece yan sa akin. Oh. Tapos pauwi. Oh. Pakikinig, pakakapihin, tapos pauwiin. Wala nangyayari. Oh, hindi ganyan yung Christian. Kasi in 1 Corinthians chapter 12, starting in verse 12, marami tayong parts na iisa lang yung body natin na si Jesus. O, ikaw ang tainga, ikaw ang ulo, ikaw ang mata, o, ikaw ang kamay. Pag mawala yung kamay dito, mapipilayan to. Disabled ka to, ulan eh. Napin mo yun. Kunin mo yung kamay. Kung pwede, magdala ka ng ano doon. Ang dalhin mo. Posas. Lagay ko dito. Kaya sama-sama yung iglesia, yung church, yung spiritual institution, kasi tinatagyan ng Panginoon para mag-serve sa kanyang kaharian. So pag sabi niya na, in John chapter 3 verse 3 to 5, sabi niya chapter 3, sabi niya, unless you were born again, you cannot see the kingdom of God. Pag sabi niya, you cannot see, yung kingdom niya na sinasabi, yun ang residential kingdom. Residential kingdom, nandiyan si Jesus niya sa iyong puso. Nananahanan siya sa iyo, that is residential kingdom. Pero sa pangalawa din na verse, sabi niya, unless you're born in water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. Future yun. Yun ang millennial kingdom. Yun ang hintayin natin na sa pagsasamahin tayo na magtayo ang Diyos ng the new heaven and the new earth. Amen. Diba? So, ang ganda talaga ng plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung plano ng Diyos, ganito yan. Ganito ang plano ng Diyos. Nandiyan na yung simbahan. Ang unang mong commitment ay ang Diyos. May commitment ka sa Diyos. Pangalawa, yung church, may commitment ka sa church. Kaya mali yung concept na sa Diyos lang tayo magsaserve. Mali yun. Dahil yung Diyos natin ay may tatlong persona sa isang Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yung pagkatao mo may tatlong parte din. The Spirit, the Soul, and the body. Dito sa commitment mo na itinilaga ng Diyos, may tatlo din. Ang una, yung Diyos, magsamba ka sa Kanya, i-open mo ang katawan mo, at piniprepare niya yun na maging worthy na i-open mo dahil ibinuhos ang dugo ng kanyang anak. So, piniprepare talaga ng Diyos yan na maging worthy ka sa kanyang harapan. Maging worthy ka sa kanyang presence. Kaya doon na, may commitment ka sa church, sa iglesia na itinatag ng Panginoon. Hindi pwede na maging member ka na wala kang ginawa. Kaya mayroong 4 na tao sa simbahan at kailangan ma-recognize mo yan. Ang una, yung tinatawag ng mga baby Christian. Yung mga baby Christian, kailangan magsama-sama yung church. Kung sino yung mga mature Christian, ano ba yung aakayin ba yun? Aakayin mo yung mga baby Christian. Kasi yung mga baby Christian, dapat babantayan mo na hindi magkasakit ng epaphroditus at saka pampuritis. Iingatan mo talaga yung mga baby Christian. Kayo na lang nakakaalam kung saan kayo dyan. Baby Christian pa ba ako ngayon? Ikaw na magtanong yan. Ikaw na nakakaalam yan. So, mayroong baby Christian sa church na kunting salita lang, may epaphroditus na sila. So, ingatan mo yan. Pangalawa, ito yung mahirap na kailangan mong bantayan. Yung mga carnal Christian o mga immature Christian. Mga carnal yan, yung hindi natatabla ng bersikulo at kapitulo yan. Dito yung sa simbahan, nakikinig. Pero yung bersikulo at kapitulo hindi na yan tatalab sa kanya.
Sasabihin lang niya sa kanyang isip, maniwala ako dyan. Oh, maniwala ako dyan. Gawin ko kung anong gusto ko. Dito ako. Kasi bago yung damit ko, kaya nandito ako. Oh. Birthday ko ngayon, kaya nagsisimba ako. Oh. Nagsisimba ako kasi lahat ng kasalanan ko ay ibubuhos ko dito. Para yung labas ko, maging maganda yung pakiramdam ko at pupunta ako ulit doon sa bungan. Oh. Yung mga immature Christian yan, ikatan mo yan. At saka meron pang worse yan. Mas maganda nga yung carnal, yung immature, kasi kung minsan, pag kinakalabing mo yan at kaibigan mo yan, yun ang mas malaki pa ang contribution. Alam niyo ba yung mga immature Christian, mga carnal? Sila pa yung may malaking contribution sa church. Kasi magsasabi yan na, bakit aalis ako dito? Gastos ko itong haligi na to eh. Oh. Di ako pwede alis dito, itong turn na to, ito dito ah. Kaya maganda yung mga immature Christian. Oh. Pero mayroong worse talaga. Ano yung worse? Yung natural man. Yung natural person nandito sa natural person, wala talagang pakiyan. Kasi nakikinig yan sa salita ng Diyos. Pag mayroong katatawan, tatawa yan. Kung mayroong kalungkutan, iiyak yan. Natural eh. Pero, pag sabihin mo na, o ikaw na mag-pray, ay, pagsamahin ko. Ang dami, di bakit ako yung natural man? Yun ang mga natural man. Oh, nakikinig yan, pero pag sabi mo na, pwede ka bang magluto sa ano? Ay, bakit isasali mo kung nasa lang? Nagsisimba lang ako dito. Kung pakialam mo yung buhay ko. Magbibigay ako sa gusto ko, yan, 10 pesos. Magkano yung times mo? Yung lagay ko sa sobre, 20. Walang pakialam yan. Oh. Kung mayroong brother, sister, sabi mo katabi mo dyan, bakit hindi si Maro? Pakialam mo sa kanya. Bahala sa buhay niya. Yun ang natural man. Wala pakialam yan. Kung maka-anniversary. Kung sabihin mo, Brad, sis, huwag ka mawala sa anniversary mo. Bakit mo ko didiktahan pa sir? Depende. Oh, natural man yan. Oh. Oh. Natural man yan. Huwag mong pagsasabihan yan kasi walang pakialam yan. Oh. Kung mamatay ang pastor, magkakapiyan. At least talagang magkape. Ha? Oh. Yun ang ano. Oh, yung immature naman, pag magkakape, magreklamo. Kasi sabihin, ano ba naman yung magtitimpla kayo? Tabang yung kape yun. Ay, mature yan. Pero yung natural man talaga, kahit itabangin mo pa yung kape, kahit lagyan mo pa ng maraming asukal, hindi ka magreklamo. Kasi walang na-contribute eh. Hindi yan magreklamo, walang na-contribute ang natural man eh. Basta lang nakaupo lang siya dyan. Oh. Pero yung gusto ng Panginoon, yung mga mature Christian, at tayo lahat na nandito mature. Oh, yun yung gusto. Na sama-sama, tulong-tulong. Oh, so commitment mo doon sa church, pangalawa na yan. Pero mayroong pangatlo, huwag niyong iwanan. Kasi kadalasan iniwanan ito. Oh, hindi ito pinapansin. Walang submission of authority. Halos lahat ng tao walang submission of authority dito. Kasi minamaliit ito. At namamatay itong dilan na walang ari-arian. At palaging iniiwanan, sinasaktan. Sino yan? Pastor. May paano ang commitment dyan? Kasi nung nagtalaga ang Diyos ng iglesia, ng church, nag-iwan siya ng pastor na magsaserve. Sabi ng Hebrew chapter 13 verse 17, baka may Tagalog yan, basahin nyo. Mas maganda yung statement dyan eh.
Hebrew 13:17. Sundin ninyo. Kaya pa to. Sundin ninyo. Nagutom na kayo? Kasi hindi ko na alam kung kailan pa ako makabalik dito eh. Oo. Basahin nyo dyan. Sige na. Tagalog. Sige. Basahin mo. Hebrew chapter 13, verse 17. Sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Submission. Merong submission of authority kasi magpasakop ka sa kanila. Ano sabi? Dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyo. Sino nangangalaga ng spiritual? Pastor. Kaya ang namumuno dyan, pastor. Ang inabanggit dyan ay pastor. Kasi namumuno sa spiritual. So, sabi niya, sundin. Babalikan mo. Sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Padayon, continue. Dahil sila ang mga nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makatutulong sa inyo. Kaya nalulungkot yung pastor pag yung mga membro ay magkaroon ng sakit ng tisulitis at saka tonsillitis. Ang sakit ng pakiramdam ng pastor. Lalo na pag-iwanan siya ng membro. Pero wala siyang magawa dyan, hindi siya mayari dyan eh. At saka yung pastor, in King James Version, kung babasahin mo yung Jeremiah chapter 3 verse 15, napakaganda dyan. Hindi ang tao, hindi ang simbahan ang nagtalaga ng pastor. Sipin nyo yan. Hindi kayo ang naglagay ng pastor. Basahin nyo, Jeremiah 3:15. Ano nang talaga dyan? Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng pinuno na gusto kong mamuno sa inyo na may kaalaman at pangunawa. Ako, Panginoon, na nagsasabi na pagdating ng araw ng marami kayo sa lupay dito. Yun na. Ang Diyos ang nagbigay ng pinuno. Sa iba, pastor to eh. Kaya paano ba i-evaluate isang tunay na pinuno na binigay ng Diyos? Makikita mo yan sa kanyang buhay. Pero kung yung pastor na nagpe-preach dito, isang taon na, pabalik-balik yung verse niya John 3:16, kaya yun ang nalalaman niya. Ay, hindi pwede yan. Disqualified yan. At saka habang nagpe-preach siya ng John 3:16 sa buong taon, nakita mo rin yung asawa niya na nagbabadyong doon. Di ba? Hindi pastor yan. Hindi tunay na pastor yan. So, mayroon din evaluation yung bawat isa na ito ba'y pastor na may diwong talaga ng Panginoon? Kasi yung pastor, dapat yung buhay niya, nakikita mo na nasa spiritual talaga. Na separate siya sa mundo. Yung kanyang ginagalawan. Kasi alagad siya ng Panginoon. Pag yun na nakikita mo sa yung pastor na napakaganda ng buhay niya na hindi siya pastor na nag-focus sa material na bagay at nasa spiritual palagi ang kanyang buhay, mag-submit ka na ng buhay mo doon sa kanya. Kasi binigay siya ng Diyos sa iyo. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11, basahin niyo. Kasama ang pastor doon. Ephesians 4:11. Ephesians 4:11. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y pangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga binabanal. So may 5 office yan. Kasama yung pastor, apostle, evangelist, prophet, pastor, and teacher. So nandun yung pastor. So ibig sabihin yung pastor ay ano yung Tagalog sa kasa?
Gift. Kaloob. Kaloob. Kaloob ng Diyos yan. Hindi yan ini-elect ng tao. Hindi yan ina-appoint ng tao. Talagang pinagkaloob ng Diyos na yung iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, hindi yung manalo ha. Inilaan yung pastor doon. Oh. Kaya yung mga members ng church, tatlo yung commitment nyo. Commitment sa Diyos na iniligtas kayo, sinisipirit kayo sa kaparusahan, at mayroong church na doon kayo dumulog na naging home base nyo, at doon kayo huhubugin. Doon kayo huhubugin ng Panginoon na lumago yung buhay nyo sa spiritual. Yun ang church mo. Kaya huwag mong tatilikuran yung church mo. Huwag mong gawin na maging Christian ka na, ano ba ang tawag sa tao na pag maglakad gano'n? Ha? Ano? Sakak? Ano? Sakam. Huwag kang maging Kristiyanong sakam. Kasi yung Kristiyanong sakam pag gano'n, ibig sabihin, mayroong mga precautionary measure yan. Bakit nakaganon siya? Eh kung sakaling hindi na magandang pakinggan, ano sabihin? Iilag. Ha? Iilag. Oh, hindi masyadong pakinggan, hindi maganda yung ambience doon. Ay, dito tayo. Maraming church doon eh. Doon ako, pinilipat ako doon. Titingnan ko doon, maging comfort ako. So, yung pastor talaga, pag-ingatan mo. Ipopromote ka ng Panginoon sa iyong buhay dahil sa iyong pagsasapit sa iyong pastor. Natutuwa ang Diyos. Kasi yung pastor is not for the land, it's for the Lord. Kaya yung pastor mo, papayag ka ba na dahil sa kahirapan ng pastor mo, magdadala nito ng pinggan, kaldero, at sa kutsara, at magsabi na promo ito, pipili na kayo. Ha? Pwede na yung papayag mo yung membro na gano'n? O yung pastor mo, hindi ko sinabing masama yun. Hindi ko masama na trabaho yun. Pero, papayag ba kayo sa ganyan na yung pastor nagtatrabaho? Gano'n. Gift of God siya eh. Itinaga siya ng Diyos na mag-aaruga sa iyong spiritual na lumago ka. Siya yung nagpipray sa iyo araw-araw. Oh, nagpipray siya. Kaya, huwag mong pagalitin yung pastor kasi galing siya ng Diyos. Oh, mayroong complicatory prayer yung pastor eh. Pag nagagalit yung pastor, yung membro na pasaway, sabi na, Lord, pilayan mo na. Takot ka raw. Sabi ni Pastor Pilayan, may power yung bibig ni pastor. Hirap yan. Ano ba yung Proverbs na makikita mo na may power yung bibig? Sinubi mo kami memory verse yan. Mahilig ko kayo sa memory verse. Ako, mag-memory verse ako. Kita ko, wala akong outline dito. Kasi mag-memory verse talaga ako. Kasi darating ang panahon na yung Bible na yan, kukumpiskahin yan. Mabuti lang hindi ko maabutan. Maabutan mo yan. Pastor ka. Wala ng Biblia. Paano yan? O, kaya mag-memory verse tayo. Kalimutan ko yung verse ng... Yung nalala ko yan, yung Proverbs 18:21. O, basahin mo nga. Anong nakalagay? Oh. Proverbs 18:21. Kawikaan 18:21. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makakamatay. Oh, Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanuhin mo ang mga bunga nito. O, naniwala na kayo? Tapos hindi na healthy. Bakit? Kasi pag magsalita yung pastor na bibitawan niya yung masamang salita na yung tao ay mapapahamak, ikaw member ka na ng simbahan at saka mayroon ka rin anointing, pwede mo sabihin na ikaw na pastor ka, didilat yung mata mo. Pwede yan. Kasi may power yung bibig mo eh. O ano mayari sa simbahan? Magkagulo na. Kasi ikaw pilay, saka yung pastor mo dilat.
membro na ito, hindi naanggaan yung pastor, bayat-bayat. Oh. Madamot yung mga membro, hindi kinakain ng pastor. Oh. Tapos tingnan mo si Pastor Irwin, hindi naman masyado payat, o medyo malaki. O sabi, yung klaseng pastor ito, siguro, ako rito. Lakas lumain. Oh. Backbiting. Kung minsan, common yan sa simbahan, backbiting. Lalo na pag anniversary, may handaan. Oh. Sabihin doon na, ano ba itong pansit nila? Magputla ng pansit. Oh. Ano ba itong worship team? Practice ng practice. Huwag na kayo mag-practice. Kasi kahit anong practice nyo, wala talaga. Sabi, di ba ang mga libro na gano'n? Kaya, ingatan natin yung ibinigay ng Diyos sa atin, yung pastor natin. Oh, yung pamilya ng pastor, paano ba nabubuhay ang pastor? Tanungin nyo yung sarili nyo, ikaw member ka. Tanungin mo, paano ba nabubuhay ang pastor? Paano ba yung ibinigay ko sa pastor? Kasi sabi ni Lord, yung tithes, retracing the line of authority, ibigay yan sa alagad ng Diyos. Kasi yung templo doon, lagyan ng pagkain, sino makakain yan? Hindi naman pwede na ang Diyos. So yung alaga doon, na nagsiserve ng temple, sila kakain. At hindi yan nabubura hanggang sa New Testament kasi ang tawag yan is the law of the first and last mention. Mula kay Abraham, hindi ako naniniwala sa Levitical tithes, pero naniniwala ako sa Abrahamic tithes. Kasi tayo, mga anak tayo ni Abraham. In Galatians chapter 3 ba yan o chapter 4? Chapter 3. Sinabi doon na ang mayroong mga pananampalataya ay mga anak ni Abraham. At saka sinabi ng Malakay chapter 3, sinabi doon na ang pinagsabihan doon ay ang mga anak ni Jacob. Hindi pa kayo nabubura mga anak ni Jacob. Hindi kayo anak ni Jacob. Kaya nga ang word na, ang pangalan ni Jacob, pinalitan ng Israel eh. O di ba? So ang Diyos talaga, maganda talaga ang plano ng Diyos. Kasi yung pagtatides mo, yun ang tinatawag na buong pagtitiwala mo sa Panginoon. Na yung pagtitiwala na yan, walang nakulang sa'yo. Yun ang pagtatides, walang nakulang sa'yo. Lord,